Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel, itong Wonder Vlogcaster. Magandang araw. Pag-usapan natin mga ka-Wonder, itong pinaka-aantay, siguro malamang, ng kampo ng kaliwa na umu-oppose kay PBBM para tuluyan siya mapabagsak. Ito na lang po mga ka-Wonder, no? Ito na lang ang kanila pong inaantay na maimpluwensyahan para makuha na nila yung posisyon o yung upuan ni PBBM at mapaupo na si Sara Duterte. Pag-usapan na rin natin itong statement ni Paulo Duterte patungkol dito sa ICI na ito raw ay ginagamit ni PBBM bilang tool para daw sirain ang pangalan ng mga Duterte. Pag-usapan na rin natin mga ka-Wonder itong si Toby Tiangco. No? At siya ay tinatawag na Trojan Horse. Ngayon, bakit siya tinatawag na Trojan Horse? Ano bang ginawa niya? Yan pong pag-uusapan natin mga ka-Wonder. Wonder Vlogcaster. So magandang araw mga ka-Wonder. Pag-usapan natin itong inaantay ng mga kabila na ang pagtalikod ng AFP para kay PBBM bilang kanilang Commander-in-Chief. Na kapag nagawa nga nila yan mga ka-Wonder, lalo na itong mga retired is na-impluwensya na nga nila unfortunately, kapag nakuha nila ang simpatiya ng AFP, na udyukan nila at tumalikod ito sa Pangulo, ay malaking factor, risk ito mga ka-Wonder para mapatalsik si PBBM. Ano? Bagamat ito po'y malabo dahil alam natin mga ka-Wonder na ginagawa lahat ni PBBM ang pagmamodernize ng AFP program, yung tinatawag nating Horizon, Horizon 1, 2, 3, at tuloy-tuloy yan dahil minungkahi na yan sa Senado. So wala po silang dahilan para yan po ay matuloy o tumalikod sila sa kanilang Commander-in-Chief. Well, ito po yung video mga ka-Wonder, panoorin natin. Pinagdibay ng Konseho ng Armed Forces of the Philippines, Sergeants Major, ang katapatan ng sandatahang lakas para sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Anila, mananatili silang apolitikal o hindi makikialam sa politika. Yan ang sentro ng balita ni Harley Valbuena. Be the carriers of clarity in a time of confusion, the guardians of solidarity in time of noise and polarization. Huwag tayong magpapadala sa ingay ng kasinungalingan. Ito ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa traditional dinner ng Council Sergeants Major ng Armed Forces of the Philippines sa Malacanang. Ang Sergeants Major Council ay binubuo ng senior enlisted members ng AFP na nagsisilbing advisory body sa mga panuntunan sa enlisted personnel tulad ng pagdidisiplina, training, pagpapataas ng moral at welfare o kanilang kapakanan. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na sa panahon ng mga pagsubok, nananatiling matatag ang Republika dahil hindi nagpapatinag ang mga sundalong tagapagtanggol nito. Despite these waves of changes, your purpose remains unchanged. To uphold our Constitution, remain loyal to the Republic, and to protect all Filipino citizens. Kaugnay dito, pinayuhan ng Pangulo ang militar na tumindig para sa katotohanan sa harap ng pagkalat ng mga maling impormasyon na naglalayong lumika ng pagkakawatak-watak. Ang konseho naman ng AFP Sergeants Major, pinagtibay ang katapatan sa Commander-in-Chief at tiniyak na mananatili silang apolitikal o hindi nakikialam sa politika. We reaffirm our pledge of unwavering allegiance to the flag, to the Constitution, and to the duly constituted authority in that issue. That's our Commander-in-Chief, sir. So yan mga ka-Wonder, malinaw to uphold yung sinasabing sa Constitution, manatili silang tapat sa Constitution, sa Filipino people, sa kanilang duty, at dun sa authority. At sinabi niya, yung tinutukoy niya is ang Pangulong Marcos, which is also part ng people of the Republic. So, maganda ang pinapakita ng AFP mga ka-Wonder na ang kanilang katapatan o allegiance, hindi lang nakapako sa isang tao o sa anumang bagay na makakapagpasilaw sa kanila. Sulsol, suhol, no?
kundi yung kanila pong sinumpaan sa flag ng ating bansa. Kaya saludo tayo sa AFP dahil tapat sila upang panindigan at depensahan ang ating konstitusyon. At pag-usapan naman natin ngayon mga ka-wonder, itong iniiyak ni Paulo Duterte. No? Meron siyang post dito na sinasabi niyang wala raw jurisdiction sa kanya ang ICI dahil siya raw ay isang congressman at may sarili itong sistema, may independent kumbaga. No? Tama naman siya doon mga ka-wonder dahil ito po ay legislature at itong ICI is independent body na binuo. No? So, pero itong sinasabi nating ICI ay isang lehitimo na binuo, na independent nga, no? Na ang sabi niya kasi ito raw ay ginawa lang ni PBBM para daw sirain ang magandang pangalan ng Duterte. Maganda ba mga ka-wonder? Comment down below At yung nga, para si Sara, si PRD at saka yung mga Duterte ay masira daw yung pangalan. Nakakalimutan yata nitong si Pulong, masyado yatang filingero to kasi nakatutok sa kanya yung camera. Itong ICI na to ay hindi lang yung ginawa para sa inyo. Ito ay ginawa para sa pag-iimbestiga, paglalakap ng impormasyon, maghanap ng facts, i-gather kahit sa may mga bibigay sa kanila. And then after nila makuha yan, ma-gather nila yan, magre-rekomenda sila. Pupunta sila sa DOJ or sa Ombudsman o sa anumang sinasasakupan ng depende sa kaso. So kung iyan ay pasok halimbawa, ay gusto nilang isampa sa DOJ, no? Kung ang usapin diyan is patungkol sa sakop ng Department of Justice o kaya sa Ombudsman, no? Ito ay para sa mga tiwaling mga opisyal. Depende kung saan nila isusumite. At hindi lang po ito nakatutok para dyan kay Paulo Duterte. Para po ito sa lahat ng gumagawa ng anomalya. Masyadong maingay itong si Paulo. Bakit? Meron ka bang anomalyang ginawa na gusto mong i-discredit itong ICI? So itong ICI mga ka-wonder ay mahalaga at may lehitimong silbi. No? Kasi bakit? Dahil ito'y napapanahon kaya ito'y binuo. Lalo-lalo na sa mga ghost projects. Kabilang na dyan itong mga flood control, no? Na ituturing na iba dyan is mga ghost project, hindi pa naumpisahan nga, no? Mga substandard projects, overpriced flood control projects, grabe. Siguro yung mga pipe niyan, kung ano ng material niyan, pinatungan ng pagkatakot-takot. Tapos ang kalalabasan pa niyan, pag tinipid, etong contractor, binabawian nila. Ang gagawin ng contractor, titipirin din. So substandard ang project. At mismong pagbaha, o pinsalang dulot ng mga anomalya, kawawa ang tao. Nagbabayad ng buwis, ninanakaw ninyo. Ang kakapal ng mukha ninyo Kaya dapat lang talaga buuin itong ICI para tugisin kayo. Sabi nga ng tatay niya na si Rodrigo Duterte, alam niya na may ghost projects at hindi niya raw kaya. Isang Marcos, eto na, galing sa bibig ng tatay mo. Kaya iniimbestigahan yan. At in fact, itong ICI ay hindi ito pula, hindi ito dila, hindi ito pula, hindi ito asul, ito ay mukontra sa Marcos. Pero bakit yan ang inilagay niya? And in fact, fortunately, itong mga dilaw na iba dyan ay talagang nakininiwala, nakikita nila yung ginagawa ni PBBM. Kaya sila ay sumasaludot, hindi sila sumasalungat. Pero may kulay pa rin dyan na sila ay dilaw at wala silang kinakampihan. Independent nga sila No? So, ang gagawin nila, maglalakap ng dokumento, ng testimonya ng tao, rekomendasyon ng kaso, yung asset freeze, kung nakita nila, i-freeze ng AMLA, at iba pa kung gagamitin ng patas, of course. Sila rin na nakakita tumitimbang sa patas na pamamaraan upang makatulong itong ituro kung sino ang talagang may sala. Kaya huwag masyadong mag-iiyak, Paulo, kasi napaghahalataan ka Kamusta naman yung 51 billion? No, dyan sa distrito mo. Hindi naman buong Mindanao yan. Ano? Hindi naman buong Davao yan. Isa lang yan sa distrito ng Davao na binigay sa'yo bilang pangproyekto. Ano ang nangyari? Saan mo dinala? Kailangan mong i-liquidate yan at ipaliwanag sa taong bayan. At yan ay parte rin ng ICI. Kaya ba nag-iingay ka? So, ayaan mo ang proseso. No? Kaya nga sabi nila, huwag maingay para huwag masyadong halata. Yun yung sinabi ng kanta. Transparency and accountability sa public works, no? Yung spending at hindi dapat selective or partial. Yun ang ICI, hindi sila partial. Hindi sila selective.
Kung may mga proyekto ng dating administrasyon, kasi 10 taon, sa loob ng 10 taon na yun ang imbestigahan mga ka-wonder. Hindi na yung mga noon pa kasi mahihirapan ka na makakuha ng ebidensya niyan, yung mga kung ano man dokumento na yan. No? At pantay-pantay silang sinusuri ang pag-iwas sa investigasyon dahil kritiko sa pamilya, partido, ay pwedeng gaya ng panlaban sa prinsipyo ng good governance at hindi po yan dahil sa Duterte kayo at hindi po yan dahil sa may kulay. Ito ay patas na iniimbestigahan. Kaya nga ICI mga ka-wonder. No? At itong ICI mga ka-wonder ito ay binuo ayon sa kapangyarihan ng Executive Order 94. Again, sinasabi natin ito ay ang Ad Hoc Fact-Finding Commission. Sila ay may mandato na magduminig, mag-imbestiga, tumanggap ng mga investigasyon, ng mga dokumento na kanila pong hahanapan ng katotohanan. Yun nga, mag-gather sila ng information at i-evaluate yung ebidensya kung ito po ay credible. At yung intelligence report, of course, may mga intelligence report yan, kinukuha din nila yan. And information against, ito makinig ka, Mr. Duterte, all government officials and employees and any other individual. Ba't masyado nakafocus sa iyo yung magnifying glass? Nakamo ginagamit ito para sirain ang pangalan nyo. Kayo lang ba ang iimbestigahan dito? Ito ay para sa lahat ng tiwali, no? Na may kaugnayan sa anomalya, irregularidad, o misuse ng pondo sa flood control at kung ano mga ghost project dyan, na mga infrastructure project at kung ano pa. So may kapangyarihan ang ICI, tinasabi ni natin ditong subpoena ad testificandum. Ito ay para humarap o magsalita ang isang testigo na inimbitahan para magpatotoo at yung isa pa yung duces tecum upang mag-submit ng mga dokumento, yung mga records, kasama yung mga testimonyang sinulat, yung ni-record na salita, kontrata, bank statements, at yung mga dokumentong may ugnayan sa investigasyon. Yan po. At maaari din itong irekomenda batay sa ebidensya. Irekomenda niya sa pagsampa ng kriminal. Kung ang kaso ay kriminal, o pang civil o administratibo, yung mga competent bodies, halimbawa, Department of Justice, DOJ, Office of the Ombudsman, Civil Service Commission, laban sa mapatunayang sangkot. Kapag napatunayan ka, isusumiti nila dito at ang magpapakulong hindi naman itong Ombudsman at DOJ. Ang korte, pagkatapos nilang isubmit doon at malaman. So, ang ICI, madaling salita mga ka-wonder, ay mayroon kakayahan na imbestigahan at irekomenda ang pagsampa ng kaso laban sa gobyerno o mataas na opisyal na involved sa tiwali kagaya ng isang kongresista. So yan po, malinaw na malinaw yan mga ka-wonder. At pag-usapan din natin itong si Toby Chanko mga ka-wonder na tinatawag nilang Trojan Horse. Dahil sa tingin nila ito ay isang virus, yung ba tinutukoy natin. Well anyway, yung Trojan Horse ay hindi lang ito nare-refer sa isang software virus. Ito ay yung kung nanood kayo ng Troy na meron silang natalo na sila sa gera, no? Itong 50,000 soldiers na dinala ni Agamemnon, no? Mula dun sa Greece. Nilusog nila yung Troy na Trojan, kaya nga Trojan from the word Troy. Sila ngayon ay gumawa ng kabayo na gawa sa kahoy na ang paniniwala ng mga Trojan ito gift daw sa kanilang gods. Sabi nga ni Paris, di ba? Burn it, sabi, pero ayaw. Sabi, my prince, it is a gift from them to the gods, parang ganon. So, dinala nila sa loob, yun ang mali nila. Unknowingly, na nandun pala sa loob itong mga warrior na Greeks at yun, papasok sila at nasira ang Troy. Yung mga unbreachable wall nila ay napasok mga ka-wonder. At dito, inahalin tulad itong si Toby Chanko na tinawag siyang Trojan Horse. Dahil bakit matagal na pala nitong gusto, no, na kumalas sa administrasyong Marcos. At siya pala ang tinatawag na tagapangasiwa, no, during election nitong 2025 midterm, ano, para sa mga senatorial slate na siyang hinawakan dyan na pinaniniwalaan nila mga ka-wonder, no. Ito'y base sa ating pong nababasa dito sa ni-research natin na ang tingin sa kanya isang Trojan Horse dahil umano sinabutahin ni Toby ang alyansa ng senatorial slate na kumbaga bilang siya ang may hawak niyan, trabaho niyang palakasin ang mga senador dyan sa
Mindanao na kung saan baluarte raw ng mga Duterte. Anong ginawa mo? Pinabayaan niya, no? Kumbaga, sabi rito, basahin natin, ano, na ibinigay niya raw ang Mindanao sa oposisyon. Not actually binigay niya, mga ka-wonder. Kumbaga, hinayaan niya na lang kasi nga walang laban daw, walang depensa kasi malakas daw ang Duterte ron. Kumbaga, parang hinayaan na to ng admin na lumakas daw ang mga Duterte doon. So, hindi niya naman talaga ibinigay. Kumbaga, nakita niya ng malakas, no? Pinaka-critical yun na rehiyon para makakuha ng boto para sa mga pro-admin na senador. Pero ito ay baluarte nga ng mga Duterte. Resulta, yung mga kandidato ng administrasyon na top 12 noong umpisa, top 12 ay nalaglag sa dulo. Kaya nga, yun na nangyari na matagal niya raw gusto talagang bumitaw. Ito nga si Martin Romualdez, binabanatan niya na siya ay parang nagbibigay ng babala or what, ayon sa pagkakabasa natin, kung hindi raw kakasuhan to si Martin Romualdez. Ayon nga sa paglilitis, wala nga nakikita. Na idinadamay nga lang siya nitong si Zaldico. Kasi nga, trap na ako, checkmate na ako, sumangdadamay na ako. Ito namang iba, sasakyan agad. I don't know kung ano nasa isip ni Toby Chanco, bakit sasakyan niya. Naririnig ko, balita ko hindi raw siyang ginawang House Speaker, parang gano'n, o anumang posisyon yan. Sumama na yung loob niya. At ngayon, nag-iiyak daw ito dahil nga dun sa 60-day suspension nitong si Kiko. Pasalamat nga, 60 days lang, ano? Yung narinig ko dun sa noong administrasyon sa Kongreso, 15 months itong nasuspinde, kay Kiko, 20 days lang, nag-iiyak pa kayo. Siguro, pag itinuloy pa yan ni Kiko, yung panggugulo, malamang masuspindi na siya ng tuluyan. At kung ano-ano pa mga ka-wonder na sinasabi nila dito, na ito ngang si Toby Chanco ay pinaniniwala ang Trojan horse at hindi siya mananatili kay Marcos hanggat hindi nakakasuhan. So, hindi na maitatago raw umano ang pattern ayon dito sa binabasa natin. Kung ipagdudugtong ang kilos ni Toby na talagang sinabutahin niya raw ang kampanya ng administrasyon. Kaya nga nadismaya si PBBM at siya yung nakikitang tinuturo dito mga ka-wonder na sinisisi. So ang totoong kwento ayon dito mga ka-wonder ay tuluyan mang kumalas daw itong si Chanco ay isang bagay ang dapat maintindihan ng publiko. Hindi ito biglang pandinig, no, ng prinsipyo. Ito ay isang planadong pagdipat. So matagal niya na talagang pinaplano daw. At ito nga, ginagawa niya yung paraan na nasasabotahe nga yung sinasabing senatorial slate. Well, anyway, ito po yung opinion at nababasa natin. Hindi natin pwedeng tuldukan yan basta-basta na wala pa tayong matibay na basihan, mga ka-wonder. Well, yan po ang ibig sabihin ng Trojan horse na si Toby Chanco na tinatawag nila na ngayon ay nag-iiyak din dahil nabigyan ng suspensyon si Kiko Barsaga. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion kung meron kayong maisasamite na opinion o suggestion. Of course, give me a thumbs up if you like this video para i-introduce pa ni YouTube sa iba pang viewers. And please, share this video para malaman nila yung tungkol sa mga pinag-usapan natin mga ka-wonder. And of course, please don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless!